Ano nga ba ang depresyon? Ang depresyon o major depressive disorder ay isang mood disorder kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng patuloy na kalungkutan at pagkawala ng interes sa maraming bagay. Tinatawag rin itong clinical depression kung saan mayroong effect na hindi lamang emotional ngunit pati na rin physical sa taong nakararanas nito. Kadalasan, ang taong nakararanas ng matinding depression ay mayroong pakiramdam na ayaw na mabuhay at hindi na nakakakilos ng normal para sa kanilang activities araw-araw. Marami sa nakararanas ng depresyon ay pinipiling tapusin ang sariling buhay. Kaya gayon na lamang kahalaga ang pagbibigay ng focus o importance sa mental health ng lahat, hindi lamang sa ating bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Lahat tayo ay nagdaraan sa matinding kalungkutan. Ngunit paano malalaman kung ito ay depresyon o major depressive disorder? Narito ang mga sintomas. Ang signs and symptoms ng depression ay mild to severe. Kung ang isang tao ay nakakaranas ng mga sintomas na ito na hindi bababa sa 2 linggo, matatawag itong depression. Una, matinding kalungkutan na hindi nawawala. Pangalawa, kawalan ng pag-asa. Pagiging madalas na iritable. Pagbabago sa gana sa pagkain, maaring pagbaba ng timbang o pagbawas. Madalas na hirap sa pagtulog, insomnia, o sobrang pagtulog, hypersomnia. Kawalan ng gana sa paggawa ng kahit anong bagay lalo na ang madalas gawin dati. Pagbagal ng kilos at pagsasalita. Paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa pagpapakamatay o suicide attempt. Pakiramdam na worthless o kaya naman ay sobrang galit. Hirap gumawa ng desisyon. Hirap mag-concentrate. Pagkakaroon ng anxiety o madalas na anxiety attack at pagsakit ng ulo at ibang parte ng katawan gaya ng tiyan na walang malinaw na dahilan. Hindi lahat ng depressed na tao ay nakakaranas ng lahat ng sintomas at kadalasan ay depende sa stage ng sakit na ito. Alamin naman natin ang mga causes. Ang depresyon ang isa sa pinakalaganap o karaniwang mental disorders sa buong mundo. Hindi pa ito lubusang naintindihan ng nakakarami at ayon sa pag-aaral may ilang factors at causes ito. Ano nga ba ang causes ng depression at sino-sino ang mataas ang risk ng makaranas nito? Una, genetics. Ang depression ay napapasa o namamana. Kung ang kapamilya ay mayroong history ng depression o major depressive disorder, anxiety disorder, suicide at alcoholism, malaki ang risk ng makuha ito. Pangalawa, biochemistry. Ang pagkakaroon ng chemical imbalances sa utak ay isang nakikitang sanhi ng depression at symptoms nito. Pangatlo, personality. Nakikita ring factor ang pagkakaroon ng low self-esteem, social anxiety at pagiging sensitive sa stress. Ang isang taong negative thinker ay mas madali ring maapektuhan kumpara sa positive thinkers. Pang-apat, environment. Mayroong malaking contribution ang environment sa pagkakaroon ng depression ng isang tao. Ang exposure sa iba't ibang klaseng abuse, kahirapan, violence, at neglect ay maaaring magiging cause ng depression. Ang depression ay isang serious illness at hindi dapat maliitin o ipawalang bahala. Bagamat ito ay daraan sa mahabang proseso, dapat na malaman na mayroong iba't ibang paraan para masolusyonan ito o magamot. Narito ang ilan sa maaaring gawing treatment at management ng depression. Una, syempre ay ang medication. Isa sa mga nakikitang sanhi o factor sa pagkakaroon ng depression ay ang brain chemistry natin. At para magkaroon ng modification or mabago ang brain chemistry,
inirereseta ang antidepressant medications. Salungat sa sedatives, ang antidepressant ay walang habit-forming effect sa umiinom. Makikita agad ng improvement ang pasyente sa 1 o 2 linggo ng pag-inom. Ngunit ang full na benefits nito ay maaring makita mula 1 hanggang 3 buwan. Ang dosage ng antidepressant ay nakadepende sa improvement o effect nito sa pasyente. Kung hindi makikitaan ng kahit anong pagbabago, maaaring taasan ang dosage nito. Pangalawang gamutan, psychotherapy. Ang psychotherapy ay isang form of treatment na kung saan ang pasyente ay nakikipag-usap sa isang mental health professional tungkol sa kanyang kondisyon at mga nararamdaman. Ang psychotherapy ay nakakatulong sa depresyon ng isang tao sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, makakapag-adjust ang pasyente sa kasalukuyang hinaharap na pagsubok o suliranin. Pangalawa, malalaman ang maaaring gawing coping strategies at solusyon sa problema. Makapag-develop rin ng mabuting behaviors sa harap ng iba't ibang pagsubok o stress. Matutukoy ang issues at kinakaharap at paano ito nako-contribute sa depresyon ng pasyente. Mas magiging komportable sa social interactions. Maiibsan ang depression symptoms gaya ng kawalan ng pag-asa at maliliwanagan ang pasyente sa kanyang kondisyon at maaring steps na gawin. At para naman sa mga malulubha o severe cases, electroconvulsive therapy ang kailangan. Ang malulubha o severe cases ay isang paraan para magamot ang depresyon ay sa pamamagitan ng electroconvulsive therapy o ECT. Ito ay karaniwang ginagawa sa mga pasyente na hindi na nagre-respond sa iba't ibang treatments gaya ng antidepressant o psychotherapy. Paano mo matutulungan ang isang taong may depresyon? Ang depresyon ay isang seryosong karamdaman na nangangailangan ng pangunawa at pasensya. Kung mayroong kaibigan o kamag-anak na nagdurusa sa sakit na depresyon, narito ang maaring magawa upang matulungan sila. Una, pagbibigay suporta ang pinakamahalagang magagawa ng isang kaibigan o kamag-anak kapag depressed ang isang mahal sa buhay. Importante magbigay ng assistance sa paghahanap ng treatment, pagpunta sa mental health professional, at sa pag-inom ng gamot. Pangalawa, subukan na imbitahin at samahan ang mahal sa buhay na mas maging active gaya ng pag-exercise at paglabas ng bahay. Ang pagbibigay ng encouragement na gumagawa ng activities ay napakalaki ang maitutulong nito sa mga mood ng isang taong may depresyon. Pangalawa, ang pagkakaroon ng positive outlook ay nakakatulong para sa taong depressed. Ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob at ng motivation para ipagpatuloy ang treatment. Pang-apat, tulungan sila na magkaroon ng healthy lifestyle at iwasan ang makakasama sa kanilang kalusugan gaya ng pag-inom ng alak, paninigarilyo at paggamit ng drugs. Huwag silang hayaan na laging mag-isa. At panglima, maging compassionate sa pagbibigay ng suporta. Ang taong depressed ay laging nakakaramdam ng negativity at laging moody. Bagamat ang depresyon ay mahirap na suliranin, huwag kalimutan na ito ay nagagamot. Importante ang regular check-ups sa kanilang mga physician, kaya siguraduhin napapaalalahanan ang pasyente sa kanyang pagbisita nito. Kaya laging tandaan, ang depresyon ay isang seryosong karamdaman na nangangailangan ng pangunawa at pasensya.